sa ating lahat. Mari po tayo magsitayo. Papasimulan na po natin gawain sa gabi pong ito. Tayo po ba ay nagagalak na tayo po muli ay magpupuri sa ating Panginoon? Minsan pa nga po natin bigyan ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Oh, Panginoon! Tuloy po tayo magpalinis sa ating Panginoon. Panginoon, pagsamoy tingin mo, buhay ko, o buhay ko, hindi lingid sa'yo. O bintig ng puso'y nalalaman mo, gawa ng kamay natatanaw mo, o pagkarian mo, buhay kong ito, patawarin mo kasalanan ko, linisin mo puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, o pagkarian mo. Pagkarian mo, Panginoon, pagsamoy tingin mo. Panginoon, pagsamoy tingin mo. O buhay ko, o buhay ko, hindi lingid sa'yo. O bintig ng puso, ibintig ng puso, nalalaman mo, gawa ng kamay, tatanaw mo, o pagkarian mo, buhay ko ito, kasalanan ko, linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan pagkarian mo, buhay kong ito, patawarin mo, linisin mo puso't isip ko, upang let the people sing, pagkarian mo. Pagkarian mo, o buhay kong ito, patawarin mo kasalanan ko, linisin mo, o puso't isip ko,
natin ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, sa gabing ito, pagharian mo ang gawain namin ito. Linisin mo ang aming mga puso at isipan, anuman nagawa naming kasalanan. Patuloy namin nagpapalinis kami, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, at patuloy mo na kaming binigyan ng isang pusong tapat na nagmumula sa iyo. Dalangin namin ang pagkilos mo ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, maging ang bawat isa sa amin. At patuloy na tinatas din namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita, ang aming Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng kalakasan, karunungan, kagalingan na nagmumula sa iyo. At langisan mo ang kanyang labi, Panginoon, sa kanyang pagpapahayag ng iyong banal na salita. At maging kami, Panginoon, na makikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso upang maunawaan namin anuman ang fresh revelation mo sa gabing ito. Salamat, Panginoon, at patuloy mo nang pinagtatagumpay ang iyong gawain at patuloy mong balutan ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawain ito mula simula hanggang matapos, at patuloy na kinakasaut namin anuman ang mga disturbances gawa ng kaaway sa aming paligid. Patuloy kinakasaut namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. We declare your kingship, your lordship sa gabing ito. Salamat, Panginoon. In Jesus we pray. Amen and amen and amen. Amen. Alam niyo po, marami pong beses na pinanggit ang purihin si Yahweh ng lahat ng nilalang. Kaya ito po ang gagawin po natin sa gabi pong ito. Kaya po ba natin ito? Amen. Hallelujah. Purihin daw, Yahweh, sa aming mga buhay. Purihin kay Yahweh sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, magkailanman. Purihin kay Yahweh sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, na magkailanman. Purihin ka, Panginoon, Sambahin ka, o aming Diyos, nananalig sa iyo. manahan ka, Sa buhay ko, tataas, o inang Panginoon. Purihin ka, purihin kay Yahweh. Purihin kay Yahweh, sa iyong kabutihan. kabutihan, Pag-ibig mo'y tapat, oh. mo'y tapat, Tapat kailan o minsan pa. Purihin kay Yahweh sa iyong kabutihan. kabutihan, Pag-ibig mo'y tapat, oh. Mo'y tapat, tapat. Purihin ka, purihin ka, Panginoon, sambahin ka, o aming Diyos. nais sa'yo, Malang ka sa buhay ko, tataas kita, Panginoon. Purihin ka. Tayo po'y manalig sa ating Panginoon. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig sa'yo, Jesus. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig. Ako'y nananalig sa'yo, Jesus. Ako'y nananalig. mo'y nananalig, Ako'y nananalig. mo'y nananalig,
nananalig sa'yo, sa'yo. Ako'y nananalig, ako'y nananalig, ako'y nananalig sa'yo. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, o aming Diyos, nananalig, parang ka sa buhay ko. Okay, Panginoon, purihin ka, purihin ka. Ang kadakilaan ng Diyos ko't Hari, o di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. O aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. O ihahaya ang kamanalan mo, ihahaya ang kabutihan mo, ihahaya ang kadakilaan mo, ihahaya ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Aking ihahaya ang kadakilaan ng Diyos ko. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Ihayag, ihayag ang kamanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo,
ihahayag ay anak sa anumang sitwasyon sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ay aking papong. Come on church, let's sing mga ginawa mo. Mga ginawa mo ihahayag sa anumang panahon. Sitwasyon sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ay aking papupuri. Ikaw ay aking papupuri. Ikaw ay aking papupuri. Hayag. Mari putaas ang ating mga kamay as we sing. Ihahayag ang ihahayag, hayag ang kadakilaan mo. Ihahayag ang buong puso. Ihahayag ang kamanalan mo. Ihahayag ang kabutihan mo. Ihahayag ang kadakilaan mo. Ihahayag ang kamanalan mo. Ihahayag ang kabutihan mo. Ang kabutihan mo. Ihahayag ang kadakilaan mo. Ihahayag ang ngalan mo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Patuloy po tayo sa awit ng pagsamba sa ating Panginoon. Diyos. Diyos. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Minsan papalakman po natin Panginoon. Sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras pong ito ay hayaan po natin na patuloy po nating bulayin ang salita ng ating Panginoon na patuloy na nagsasabi sa atin na ipahayag natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Sa gabing ito ay nais kong ibahagi ang salita ng Panginoon, the proof of your love to God that makes an impact. Uulitin ko po ulit, the proof of your love to God that makes an impact. Tanungin ko po kayo, do you truly love the Lord? Mahal po ba natin ang Diyos? If you love the Lord, then prove it. Patunayan mo. Kung talagang mahal mo ang Diyos mo na nakilala mo, patunayan mo. At sa gabing ito, nais kong isa basahin sa atin ang salita ng Panginoon sa John 14, beginning verse 15 hanggang 31. Ang sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. I will ask the Father to give you another helper
to be with you always. He is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor recognize him. But you recognize him because he lives with you and will be in you. I'm not going to forsake you like an orphan. I will come back to you. In a little while, the world will no longer see me, but you will see me. Because I live, you will also live. At that time, you'll know that I am in my Father, that you are in me, and that I am in you. The person who has my commandments and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and reveal myself to him. Judas, not Iscariot, asked him, Lord, how is it that you are going to reveal yourself to us and not to the world? Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word. Then my Father will love him, and we will go to him and make our home within him. The one who doesn't love me doesn't keep my words. The words that you're hearing me say are not mine, but come from the Father who sent me. I have told you this while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything that I have told you. I'm leaving you at peace. I'm giving you my own peace. I'm not giving it to you as the world gives. So don't let your heart be troubled. And don't be afraid. You heard me tell you I'm going away, but I'm coming back to you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father, because the Father is greater than I am. I've told you this now because I live, so that when I do live, you will believe. I won't talk with you much longer, because the ruler of this world is coming. He has no power over me. But I am doing what the Father has commanded me, to let the world know that I love the Father. Get up! Let us leave this place. God bless the reading of His Word. Do you love the Lord? Mahal mo pa ang Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, do you love the Lord? Lakasan mo. Sabihin mo, do you love the Lord? Mahal mo ba ang Panginoon mo? Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, ito po yung senaryo na bago siya umakyat sa langit. At alam ng ating Panginoon na kapag iniwan niya ang kanyang mga alagad, talagang maraming trouble. Maraming pagsubok, maraming trials, maraming mga bagay na kung saan dadanasin sila. But God gave them assurance. Binigyan sila ng assurance ng ating Panginoon. Sa verse 1 pa lamang ay sinabi ng ating Panginoon, tignan po ninyo yung mga assurance na binigay ng ating Panginoon. Don't let your heart be troubled. Sabihin nyo sa katabi nyo, don't let your heart be troubled. Maraming mga naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po ba? Nababagabag. And what God promised, dito po sa John 14, hindi pinangako ng Diyos na ikaw ay yumaman. Hindi pinangako ng Diyos na ikaw ay sumagana ng maraming material na bagay. I want to tell you, hindi nangako ang Panginoon ng material things. Pero higit pa sa material na bagay ang ipinangako ng Diyos before na umakyat ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya don't let your heart be troubled. Wag mo tayong mabahala. Kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, if you obey Him, wag kang mabahala sa buhay mo.
Huwag kang mabahala sa anumang mga nararanasan natin. Huwag kang mabahala sa anumang mga bagay na kinabukasan. Because God prepare more than doon sa nais mo na mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Hello? Minsan, alam niyo po ba, naglilingkod tayo, ang utak natin, we are preparing for ourselves in this world. But God does not want us to think like this. Hindi tayo binigyan ng Diyos na ganito mag-isip. Maghahanda ka ng para sa kinabukasan mo. No. Ang sabi ng Panginoon, no, ang pangako niya sa verse 2. Sa verse 2, that I am going away to prepare a place for you. Would I? Mga kapatid, pinaghahandaan ng Panginoon ang bawat isa sa lugar na patutunguhan po natin. At gusto ko pong maging sa isip natin yan. Ikaw ba ay excited do sa patutunguhan po natin? Tingnan po ninyo ang mga alagad, oh. Sa verse 3, sabi ng ating Panginoon, since I'm going away to prepare a place for you, I'll come back again and welcome you into my presence so that you may be where I am. Ang pangako ng Panginoon kung saan siya naroroon, doon tayo. Amen po ba? Mga kapatid, tandaan ninyo higit pa doon sa mga pangarap na magaganda dito sa lupa ang gusto ng Panginoon. Kung saan naroroon ng Diyos, doon nais ng Panginoon na maranasan natin. Hello? Ito po yung exciting eh. Kung ikaw ay talagang susunod sa Panginoon, dapat alam mo ito, that God is preparing a place for us. Talagang something na talagang tayo ay matutuwa. Si Tomas, nagtanong si Tomas. Sabi ni Tomas sa kanya sa verse 5, Thomas asked him, Lord, we don't know where you are going. Hindi namin alam kung saan ka pupunta. So how can we know the way? It is very important, mga kapatid, na alam natin ang daan patungo doon sa kinaroroonan ng Diyos. Amen po ba? At ito'y hindi alam ng marami. Pero sa bawat isa sa atin, the proof that we truly love God, alam natin kung saan ang daan at sino ang daan. And that is Jesus Christ. Amen po ba? Amen po ba? Kung talagang alam mo ang salita ng Panginoon, dapat hindi mo makalimutan yan. So God gave us the way. Binigay niya yung daan patungo sa langit para tayo ay makasama doon sa presensya ng Diyos kung saan siya naroroon. And that is the promise of God. Ang pangako ng Panginoon, gusto niya makapiling niya tayo sa kanyang kinaroroonan. Pero niyo yun? Hindi ba napakaganda? Balisang-balisa tayo dito sa lupa. Samantalang ang Diyos ay naghahanda para sa atin doon sa pinakamagandang kalalagyan po natin. Amen po ba? Hello? Parang hindi kayo excited ah. Alam nyo, dapat ma-excite po tayo dito. Hindi ho tayo na-excite sa mga bagay dito sa lupa. Sapagkat lahat ng bagay dito sa lupa na inihahanda po natin, lahat yan matutunaw. Lahat yan masisira. Pero yung inahanda ng Diyos, hindi kailanman kayang sirain ng sino man. Amen po ba? Kaya, very exciting. Napaka-exciting. Sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga dito, pinrove ng ating Panginoon yung kanyang pangako
na sa pangako ng ating Panginoon na ang sino man susunod at magmamahal sa ating Panginoon, talagang merong way na talagang siya ay makakarating sa langit. Bakit? Yung proof ng pagmamahal natin sa Panginoon, if you truly love God, alam mo yung daan patungo doon. Alam mo yung daan. Jesus Christ. Si Jesus. Kaya nga ito yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, if you have known me, you will also know my Father. From now on, you know Him and have seen Him. O tignan po ninyo, nung sinabi ng ating Panginoon mula ngayon, kilala na ninyo ako at kilala na ninyo ang Ama. Nagsalita si Philip. Sabi ni Philip, Lord, show us the Father sa verse 8 that will satisfy us. Tingnan ninyo, ang tao naghahanap ng satisfaction. Dito sa lupa kung ano-ano ang satisfaction ang hinahanap ng tao. Naghahanap sila ng pagmamahal na kung saan mararanasan nila sa iba't ibang tao. They are longing to love them. They are longing to show yung talagang comfort. Pero alam niyo po ba, itong sinabi ni Philip, naghahanap siya ng satisfaction. At yung sinabi niya, ipakita mo sa amin, ipakilala mo sa amin ang Ama. Para masatisfy kami. In this world, wala akong totoong satisfaction unless we obey God's command. Yung salita ng Diyos na sinasabi niya rito, kapag yan ay nasa puso natin, we will know the Father, we will know Jesus, and we will know the Holy Spirit. Itong chapter 14 ay makikita po natin, ito na, ang ganda. Na kung saan talagang binigyan ng assurance ang kanyang mga disciple upang sa kanyang pag-iwan sa kanila, nung iwanan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, matanggal yung kanilang mga agam-agam, yung mga takot. Marahil sa atin, sa paglilingkod natin, ang dami nating agam-agam. Tama po ba? Ang daming takot sa puso. Ang daming pangamba na kung saan bumabagabag sa puso natin. But if you know this, sabi ng Panginoon pag nakita mo, nalaman mo ito, mga kapatid, you will be satisfied. Hindi ka matatakot. Hindi ka mag-aanilangan. Rest assured. Alam mo kung ano yung kinabukasan mo. Amen po ba? At sinasabi ko sa inyo, hindi yung nangako ang Diyos ng yayaman ka. Ang pangako ng Panginoon, higit pa doon sa inaasahan natin. Tingnan niyo. Sabi niya rito sa verse 10, you believe, don't you, that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I don't speak on my own. It is the Father who dwells in me. Ibig sabihin, ang Diyos Ama na nananahan kay Kristo, yun yung mga salita na iniwan niya sa kanyang mga disciple. Sabi niya, the Father who dwells in me and who carries out His work. So nananahan ng Ama kay Christ kasi maraming naniniwala. They twist na iba ang Ama, iba ang Anak. Pero sinasabi ni Christ, I and the Father are the same. Amen po ba? So dahil nananahan ang Ama sa Kanya, yung gawa ng Ama, yung sinasabi ng Ama, yun din ang sinasabi ni Christ. Sabi niya, believe, I am in the Father and the Father is in me. Otherwise, believe me because of what I've been doing. So,
Lahat ng nananalig kay Kristo ay naniniwala sa Ama. And sinasabi ng ating Panginoon, pinatutunayan niya sa verse 12, "Truly, I tell all of you emphatically, the one who believes in me will also do what I am doing. He will do even greater things than this because I'm going to the Father." Lahat na nagmamahal sa ating Panginoon, higit pa ang magagawa. Kaya may impact. If we love God, alam niyo po ba may impact? May impact. Ano? Sagabal itong ano. Okay? So sabi roon, tingnan po ninyo, itong mga alagad na ito, after po na umalis ang ating Panginoon, grabe ang ginawa ng Panginoon na impact sa mga disciple. Tingnan po ninyo, nung kumilos ang banal na Espiritu Santo na pangako din ng Diyos, na kung saan ito rin po ay pangako ng Ama, na kung saan sa verse 17, pangako ni Christ sa kanyang mga disciples. Sabi niya, sa verse 16, "I will ask the Father to give you another helper to be with you always. He is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor recognize him, but you recognize him because he lives with you and will be in you." Tingnan niyo, yung pangako ng Panginoon na banal na Espiritu Santo na sasa kanila bago siya umalis, naranasan nila yon. Sa Acts chapter 1, verse 8, sabi niya, "But you will receive power." So, ibig sabihin, ang pangako ng Panginoon, antayin ninyo na maranasan nyo ang Espiritu Santo. After nilang maranasan ang Espiritu Santo, they have done a great and wonderful works. Na kung saan si Peter, nangaral siya. Hindi nag-aral ng Bible school. Pero nangaral si Peter. Sa Acts chapter 3, makikita natin dito na talagang 3,000 sa isang pangangaral na convert. Kaya nga kapag tayo po ay naniwala doon sa kilos ng Diyos, anino lang ni Pedro, dadaan lang siya sa mga may sakit, gumagaling. Si Paul, yung panyo, kaya may mga gumagawa nun ginagaya nila yung panyo. Si Paul, yung panyo, pinunas lang doon sa niya, gumaling yung mga may sakit. At sabihin lang ng mga alagad, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Grabe yung mga miracles, mga signs and wonders na ginawa ng mga apostol, na kung saan matapos na iwanan sila ng ating Panginoong Jesucristo. And the promise na ibinigay ng Panginoon sa kanila, talagang na-proof nila yung pagkilos ng Diyos. And this is the impact. Kailangan po nating maintindihan na kung saan sa pagsunod natin sa Diyos, bilang mga kumikilala sa Kanya, mga kapatid, it's not material things. And God will satisfy us kapag naranasan mo ang katotohanan. And that is Christ. Amen? Tandaan natin, it's not material things that will satisfy us. It is Christ. Si Kristo. At ang pangako niya na kung saan He promised a comforter, a helper, at yung teacher na magpapaliwanag sa atin sa mga bagay na hindi natin naintindihan. And that is the Holy Spirit. The Spirit of God that lives in us. Kaya nga ito yun yung mga promise, yung assurance na ipinakita ng ating Panginoon o sinabi ng Panginoon na nangyari sa kanila.
And the same with us. Uulitin ko po ulit sa inyo. Huwag magbago ang ating pagsunod sa Diyos and even our love sa Kanyang mga salita at pag-ibig natin sa Diyos dahil wala ka nito. Sabihin niyo sa katabi niyo, it's not material things. Habang binabasa ko siya, napakaganda ng message ng Lord sa akin. Pero mo yan, nangako ang Diyos, hindi siya nangako. Yayaman kayo, sumunod kayo sa akin at yayaman kayo. Kaya yung sinasabi ng marami. Meron akong narinig na nagsabi. Sabi niya, prosperity is part of the gospel. No! Hindi yan part of the gospel. Because gospel ay nakatutok lang kay Christ. Amen po ba? So do not believe na kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, kumilala kay Kristo, yayaman ka. Hindi po yun ang pangako ng Diyos. Ang assurance na ibinigay ng ating Panginoon that He promised a place na kung saan talagang mararanasan mo that we will enjoy His presence. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And the promise na kung saan tayo ay magkakaroon ng talagang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya hindi material things ang magpapaganap ng buhay. It's not material things. Kaya marami ang nadi-discourage. Marami ang bumabagsak ang kanilang mga yung alab ng paglilingkod. Why? Kasi kulang ganito. Mga kapatid, naitanim na sa isip at puso ko, hindi material na bagay ang magsasatisfy sa atin. And it proves in the Bible. Kaya nga sinabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. So ibig sabihin, ang daan patungo doon sa talagang tiyak na buhay, si Christ. Yung katotohanan na pinasisinungalingan ni Satanas. Ano po ba yung pinasisinungalingan ni Satanas nung time na tinetempt niya si Christ sa Matthew 4:4? Sige nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Material things. Sabi ng Panginoon, Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tingnan po ninyo sinabi ng Panginoon sa verse 15, John 14:15. If you love me, keep my commandments. And this is the proof that we love Him. We keep His commandment. Amen po ba? Mga kapatid, yung sinabi ng Diyos, yung kanyang utos. 3 utos na mahalaga ang makikita po natin, pero 2 lamang po yung sinabi ni Christ doon na the greatest commandment. Ano yung una? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love your neighbor as yourself. At sinabi ulit ng ating Panginoon yan sa John 13 verse 34 to 35. I give you a new commandment. Love one another. So if you love one another, then may proof you are my disciple. You are my disciple. Everyone who loves the Lord keep God's commandments.
Mahal po ba natin ang Diyos? Tingnan po ninyo. Yung pangako ng Diyos, gusto ko pong makita po ninyo yung pangako ng Panginoon. To those who keep God's commandment. Kasi doon sa Matthew 28 verse 20, ang sabi ng Panginoon, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ito po yung discipleship. At lahat tayo, we make an impact. Tayo po ay nagbibigay ng impact sa iba. Kaya nga po, kung sino yung mga dapat nagmamahal at mapagmahal, tayo yun. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, maging mapagmahal ka. Alam nyo minsan, we are being misinterpreted. Nami-misinterpret po tayo. Sa lahat ng mga ginagawa natin, but take note, huwag kang magsasawa na gumawa ng mabuti. Ephesians chapter 2 verse 10. This was written in the Word of God na lahat ng mga masterpiece ng Panginoon, yung mga tunay na Kanya, lahat po tayo dapat magmahal, gumawa ng mabuti. Amen po ba? Kung gumagawa ka ng mabuti ngayon at nasasaktan ka, huwag kang magsawa. Amen po ba? Huwag kang magsawa. Ipagpatuloy mo yan. Gawin mo yan. Tingnan po ninyo yung promise ng Panginoon sa lahat ng mga nagmamahal. To those who keep God's commandment. Kapag ka sinabing keeping God's commandment, you love Him. Amen po ba? Amen po ba? So the proof that we love God is keeping His commandments. So eto po yung promise to those who love God and keep His commandment. Ito po yung pangako ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa verse 18, I am not going to forsake you like orphans. I will come back to you. Mga kapatid, babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin niyan, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Amen po ba? Amen po ba? At lahat ng mga nagmamahal sa Kanya, merong pangakong kasama natin. At ang proof na kasama natin ng Diyos, dun sa pangako niya, and lo, I am with you till the end of this world, that is the Spirit of the living God. Yung Espiritu Santo. Sa verse 16 hanggang 17, I will ask the Father to give you another helper to be with you always. Kaya sa bawat isa po sa atin, babalik ang Panginoon. Those who love Him, mag-expect ka, babalikan po tayo ng Panginoon. And He promised another helper. So meron pong tumutulong po sa atin. Kaya wag mong isipin walang tumutulong sa'yo. Nakita niyo po yung nangyari sa amphitheater? Mga kapatid, tingnan niyo yung tulong na ginawa ng Banal na Espiritu Santo. Hindi natin kayang gawin yon. But take note, it is the Holy Spirit who lives in us work. Amen po ba? Hello? Palakpakan naman natin ng Panginoon. Excited ba kayo sa ginawa ng Holy Spirit doon? Di ba nakaka-excite, nakakamangha? Kasi hindi natin kaya yun. Pero nangyari.
Nangyari siya. How amazing! Kamangha-mangha yung ginawa ng Panginoon doon. Sa totoo lang, very weak yung katawan natin pero God strengthen us. Very limited yung ating fund but God sustain us. Very limited yung ating mga skill. Pero tignan ninyo, parang mga professional. Wala nang mga boses. Pero wala kang marinig na napakaganda. Very limited yung pagsasama-sama ng practice. Sa mga bata lang, bata yan ha. Biro mo yun. Galing oh. Talagang makikita mo yung parang nag-practice ng isang buwan na tuloy-tuloy na magkakasama. Oh, tapos yung mga nag-skit, ang galing. Nakaka-bless. Lahat ay nakaka-bless. Yung galawan ng mga aseret, mga security, wala akong practice yan. Nung sinasabi natin, mag-practice tayo, mag-meeting tayo, wala tayong nagawang meeting, wala tayong nagawang practice. Sinong gumawa? It is the Holy Spirit. Amen po ba? Tandaan ninyo, ito yung pangako ng Panginoon sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaya ano ang gagawin mo, mga kapatid? Ito yung pangako ng Diyos. Huwag mong iisipin na wala kang pera. We have the Holy Spirit. Merong banal na Espiritu Santo para kausapin niya yung mga tao. Sasabihin niya, bigyan mo to si kailangan niya ng ganito. Alam niyo ba yung mga ginawa po natin na solicitation? Tandaan po natin, hindi po natin magagawang yun. Himukin sila kapag wala yung Espiritu Santo na sasabihin niya, bigay mo yan. Oh. Hindi po sila maano doon. Pag hindi nila binigay yun, may conviction yun ng Holy Spirit. Nangungusap yun sa kanilang puso. Kaya kahit sino yan, pag kinausap ng Panginoon, maniwala kayo. God will move. Ano pa? Yung pangako ng Panginoon. So, pangako ng Panginoon yung helper na kung saan mananahan po siya sa atin. Ito pa, verse 21. The person who has my commandment and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father. And I too will love him and reveal myself to him. Mga kapatid, we are being loved by God. At lagi ho siyang nagpapakilala. Anak, mahal kita. Laging merong nagsasabi sa atin, I love you. Di ba ang sarap pagka merong nagsasabi sa atin na I love you? O baka hindi nyo sinasabi yung I love you sa mga nyo. Ang sarap kaya pag naririnig, I love you. Tingnan ninyo. Hindi ba kayo na, ano pakiramdam niyo pag sinasabihan kayong I love you? Ha? Kinikilig ka. Di ba? Di lalo na kapag ka ang Panginoon na nagpapakilala siya, anak, I love you. Anak, mahal kita. At kapag ka nararamdaman mo na mahal ka ng Panginoon, iiyak ka. Iiyak ka. Kasi meron nagmamahal sa'yo. Di ba? Ito po yung yung promise . Sabi ng Panginoon sa kanyang kanto, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness.
Tingnan nyo, Isaiah 54 verse 10. Guguhuman ang mga bundok at ang mga burol, pero yung dakilang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi matitinag. That is the love of the Father. At ang Panginoon, if we keep God's commandment, mamahalin tayo. Siguradong may nagmamahal sa atin. Amen po ba? Amen. O kaya wala ho tayong dapat pangamba kapag sumunod ka sa Kanya. One thing, sa verse 23, Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word, then my Father will love him, and we will go to him and make our home within him." Mananahan ang Diyos sa atin. Biro mo, nasa loob ng bahay. Ang nandun sa loob ng bahay ay ang hari ng mga hari. Oh, tignan ninyo. Nasa loob ng tahanan ng bawat sumusunod sa Kanya, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Kaya sasabihin mo bang wala kang ano? Sasabihin mo bang mahirap ka? Nananahan, nandun yung hari ng mga hari. At pagka inisip mo yan spiritually, pero mo nakabantay sa'yo yung mga ano? Mga anghel ng Diyos. Nasa pintuan pa lang, oh. Lalabas ka, mga anghel ng Diyos nandoon, nakabantay. Di ba? Imagine that. Tingnan nyo ang ganda, oh. Sabi niya, "And we will go to Him and make our home within Him." Nananahan ang Espiritu ng Diyos, nananahan ang Ama at ang Anak sa atin. Kaya, mga kapatid, yung pangako na helper, yung pangako ng Panginoon na lahat ng mga susunod sa Kanya ay mamahalin at magpapakilala ang Diyos at mananahan ang Diyos. So, ibig sabihin, ang ganda ng proof. If we love Him, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, talagang nananahan siya sa atin. So bakit ka matatakot sa pagsunod sa Diyos? Kung alam mong ito yung pangako ng Panginoon. Amen po ba? Natatakot ka pa ba? Ha? Sabi sa verse 27, sabi ng Panginoon, "So don't let your hearts be troubled and don't be afraid." Huwag kang mabagabag. Huwag kang matakot. Why? Kasama natin ang Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon ito sa Kanya? Sa kanilang mga alagad. Kasi bakit? Alam ng Panginoon kung ano yung pakiramdam ng mga tao dito sa lupa. Katulad natin. Merong pong bagabag yan. Merong takot yan. Amen po ba? Dumarating ba tayo sa ganon? Yes, dumarating tayo. Pero God proves to those who loves Him and keep His commandment, do not be afraid. Do not make your heart be troubled. Sabihin niyo sa katabi niyo, do not make your heart be troubled. Do not be afraid. Diba? Mga kapatid, kapag ito po ay naging laman ng isip at puso natin, then we will make an impact.
Ano pong impact ang gagawin po natin? Mga kapatid, tingnan nyo, gusto ko pong makita ang ginawa ng mga early churches during that time sa verse 42, Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47. Tingnan po ninyo. The first thing na kanilang ginawa, they devoted themselves to what the apostles were teaching. Ano yung teaching na itinuturo nila? Yung sinabi ni Christ. Kaya sa church, alam niyo po ba, dapat masigasig tayo sa mga katuruan na kung saan itinuro ni Kristo. Huwag tayong lalayo dun. Kasi ito po yung magpapatibay, ito yung magpapatatag sa atin, ito yung magbibigay sa atin ng assurance, ito yung magbibigay sa atin ng katatagan till He come. At ito po yung magbibigay sa atin ng impact. Kaya nga bakit tayo nakakagawa ng mga kamanghamangang bagay? Dahil sinabi ng Diyos. Sinabi niya sa kanyang salita. Amen po ba? Hindi ka matatakot humakbang. Kasi merong salita ng Diyos. Kaya nga yung mga early churches, they devoted themselves to the teaching of the apostles. Ano pa? Fellowship. Hindi nawala yung fellowship. Kahit na maraming mga pagsubok, kahit maraming persecution, tuloy ang fellowship. Hindi nagbago. Breaking of the bread. Alam niyo po ba yung breaking of the bread? Lagi nilang inaalala yung ginawa ni Kristo, the redemptive works of Christ. Bakit? Kapag ka inaalala natin sa pamamagitan ng tinapay at juices, naaalala natin yung tagumpay na ginawa ni Christ na tinapos na niya. It is finished. Kaya bakit ka matatakot kung tinapos na ni Christ ang lahat ng hirap at sakit? Kung tayo po ay nahihirapan ngayon, kasama tayo doon sa paghihirap ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na tinapos na niya. Amen po ba? Prayer. Mga kapatid, itinuro ng ating Panginoong Jesucristo that we will continue to pray. Merong personal prayer at merong corporate prayer. Dapat hindi tayo nawawala doon. Yung personal prayer natin, tayo'y dumudulog sa Panginoon, umiiyak tayo sa Panginoon. And dun sa corporate prayer, nakikisama ka. Kaya ang mga alagad noon, ang mga tunay na mga mananampalataya, those who love Jesus, those who love the Lord, they always pray. Laging present po yan. Kaya mga kapatid, mula ngayon, lagi po tayong present ha. Hello? Hello? Sabihin niyo sa katabi niyo, present ka palagi kapatid. Oh. Kaya ang impact natin doon sa iba, paalalahanan natin, kapatid, sabi ng Bible, make an impact. Di ba? So ano yung impact na ibinigay ng Lord sa atin? Influence, motivate, protect, affirm, connect, teach. So, ulitin ko ulit. Influence, motivate, protect, affirm, connect, and teach. So ito po ay gusto ng Panginoon na gawin po natin while we are living dito po sa lugar na ito. Kaya dito po, balikan po natin, tingnan ninyo. Sabi rito, ano po yung naging impact nung ginawa po nila itong mga to? Sa verse 43, a sense of fear came over everyone, and many wonders and signs were being done by the apostles. All the believers were united and shared everything with one another. They made it their practice to sell their possessions and goods and to distribute the proceeds to anyone who was in need. Mga kapatid, nagtutulungan sila kaya walang mahirap. They have in common. Yung mga mayaman, binebenta yung kanilang mga ari-arian para ipamigay sa mga nangangailangan. Nagtutulungan. Ito po yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
Kailangan nagtutulungan. Pag nakita mong may pangangailangan yung kapatiran, tumulong. Amen po ba? Huwag ho tayong magkibit balikat. Ako po, alam niyo po ba na tinitingnan ko po kayong lahat. Nananalangin ako sa Panginoon kung ano iaabot ko sa mga nangangailangan. I'm praying. Yung mga kapatiran natin na walang pamasahe nung nakaraan, dahil may conviction ng Panginoon, pinapunta ko rito. Sige, pumunta kayo rito. Binigyan natin sila ng pamasahe nila. Meron mo yung isa, 4 sila. Yung isa, 5. Tigpa 500 yung kanilang pamasahe para lang pumunta dito. Mga manggagawa sa Panginoon. Saan nila kukunin yun? Meron nga isa doon, nag-uling. Dahil bumagyo, naging abo. Para lang makapunta rito. Hindi yung natuloy yung kanilang pag-uuling. Hindi sila kumita. Pero niremind ako ng Panginoon na gamitin sila ng Panginoon. Binigyan natin sila ng pamasahe. Mga kapatid, anuman yung pangangailangan ng bawat isa, ang Diyos, nilalagay niya yung kabigatan sa bawat isa na kung saan merong kakayahan. Pag ikaw ay able, merong kang kakayahan, kumilos ka. Huwag kang maging nanonood ka lang at you keep your money. Hindi ganon. Ilarga mo yan. Itulong mo yan. Kasi bakit? Sino ang may-ari ng lahat ng kayamanan? Ha? Sinong may-ari ng lahat ng kayamanan? Hindi ba ang Panginoon? Pagka binigay mo yun doon sa nangangailangan at ikaw wala ka, bibigyan ka niya. Kaya doon yung salita niya, the more you give, the more you receive. Yung principle. Kaya, wala naman ako mauubos na to, wala na kami. Mga kapatid, pagka kinumbik ka ng Holy Spirit, bigay mo yan. Huwag kang matakot. Sabi ng Bible, do not be afraid. Huwag kang matakot. Kung yun na lang yung pera mo, tapos ibibigay mo pa. Mga kapatid, this is not what God wants. Ang gusto ng Panginoon, kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, sumunod ka. Dapat mapagbigay ang mga anak ng Diyos. Hindi madamot. Amen po ba? Tumingin kayo ulit sa akin. Amen po ba? O kaya wag ko kayong madamot, wag puro kayo lang ang kumakain ng Biro nyo, lahat kayo, puro kayo inom ng milk tea. Tapos kami, di kami umiinom. Diba? Kung iinom kayo, bigyan nyo lahat. Hindi lang kayo. Mamigay kayo. Joke lang. Baka mamaya sabihin niyo, si Pastor, pambira naman si Pastor. Ito lang sa akin to eh. Huwag ka nang uminom. Pag iinom ka, doon ka na lang sa baba. Huwag mo nang ipakita sa akin. Umiinom ka tapos hindi mo ako bibigyan. O, di ba? Mga kapatid, dapat giver tayo. Yun yung principle ng Bible. Nakikita mo, kumakain ka, tapos yung iba hindi kumakain. Maantig ka naman. Di ba? Kapag ikaw ay merong puso na mapagbigay, hindi ka kakain, hindi ka yung iba hindi kumakain, dapat kung ano yung kinakain mo, i-share mo, share your blessing. Amen po ba? Amen po ba? Ako sa totoo lang, ayokong kumain nang ako lang. Gusto ko lahat kakain. Gusto ko lahat kakain. Kaya kung anong meron ako, talagang ilalarga ko yan. Nakikita niyo po ba yung mga halimbawang pinapakita ko? Sinong nakakakita? Nakikita niyo po ba? Sundan po natin. Kasi yung ginagawa ng mga apostol noon, yun din yung ginagawa ng mga mananampalataya. Kaya tayo nagsiset tayo ng halimbawa para yun ang sundin natin. And that is the impact na kung saan
may ginagawa ang Panginoon sa atin. Pero kapag ikaw ay nandito sa church at ganun lang, sarili mo lang inintindi mo, walang impact yun. Tandaan nyo yan. Lagi mong iisipin ang kapakanan ng iba. Amen po ba? Hindi yung sarili natin. So hindi ko sinasabing, nagmamalaki ako, nagyayabang ako, hindi. Ginagawa ko yon dahil yun ang utos ng Diyos. Amen po ba? Yun yung conviction ng Holy Spirit. Kaya sa bawat isa sa atin, this is what the Lord said. So tingnan niyo sa verse 44, all the believers were united and shared everything with one another. Nakasulat po ba? Nakasulat po ba? Yes, it is written. They made it their practice to sell their possession and goods and to distribute the proceeds to anyone who was in need. United in purpose, they went to the temple every day. Every day. Ate at each other's home. Kumakain dun sa mga tahanan. O, laging may kainan. So, pupunta tayo sa mga bahay-bahay. So, mula ngayon, sisimulan na natin magbahay-bahay, no? Okay, hindi tayo magugutom kasi makikikain tayo. Yun yun noon, hindi sila nagugutom. Kasi bakit? Nakikikain sila sa mga bahay-bahay. And shared their food with glad and humble hearts. Hindi sila hindi sila yung parang napipilitan magpakain. Biro mo, share their food with glad. Kaya mga kapatid, kapag nagsishare kayo ng pagkain, masaya kayo. Amen po ba? Huwag yung napipilitan lang. Magbigay kayo ng pagkain, masaya kayo. At yung merong kapakumbabaan. Talagang nandun yung pagpapakumbaba. Verse 47, they were praising God and enjoying the goodwill of all the people. Every day the Lord was adding to their number those who were being saved. Impact. Pag nakita ng mga tao yung magandang bagay na ginagawa ng Diyos, na sinusunod natin ayon sa salita ng Panginoon, merong impact yan. Amen po ba? Kaya sa church, simulan po natin kung ano yung sinabi. Amen po ba? Balikan po natin yung verse 31. Tingnan po ninyo. Ang sabi po rito sa verse 31, dito na po ako magwawakas. But I'm doing what the Father has commanded me to let the world know that I love the Father. Get up. Let us leave this place. Mga kapatid, yung message na nais na iyan sa akin ng Panginoon, make an impact. If we love God, if we love the Lord, let them know. Sa sanlibutan, ipakita natin that we truly love the Lord. Amen po ba? Rise up. Bumangon tayo. Huwag tayong lulugo-lugo. Huwag kang manahimik lang sa isang lugar. Iwanan na natin yung mga bagay na kung saan nagpapalugmok sa atin. Ayaw ng Panginoon na nalulugmok tayo. Ayaw ng Panginoon na talagang down yung spirit natin. Gusto ng Panginoon. I'm alive, awake, alert, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake. I'm alive, alert, awake. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Diba? Alive, alert, ba yan? Awake, enthusiastic. Talagang tayo, gising. Sabihin niyo sa katabi niyo, gising ka kapatid. Okay. So mula ngayon, mga kapatid, let us all make an impact. Prove your love that makes an impact to the Lord. Patunayan mo. Let us obey His commandment. Let us keep His commandment.
kung ano yung sinabi ng Scripture. Gawin natin. Let us apply it. Amen po ba? Kaya dapat maging masipag tayo. Hindi po tayo napapagod. Tandaan po ninyo, ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi napapagod yan. Hindi yan na hindi yan nadidisturb. Hindi yan na nadidistract ng nasa tabi. Yun yung sinabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled and do not be afraid. So hindi tayo nadidisturb. Kaya sa gabing ito, prove your love to the Lord. Make an impact sa sanlibutan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. So sa oras pong ito, hayaan po natin na let us declare yung paghahari ng Diyos sa atin. Mga kapatid, if we love the Lord, the promise of God, mananahan po siya sa atin. Kaya patuloy po tayong manahan sa Kanya. Amen po ba? So shall we sing this song and make this song a prayer in our heart? Gawin po nating panalangin. Hallelujah. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Mula nang makilala ka, takbo ng buhay ay nag-iba. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin. Huwag kaming mabagabag. Huwag kaming matakot sapagkat ikaw, O Diyos, ay nangako ng paghahanda mo sa amin para sa aming mga kinabukasan, para sa aming kalalagyan, Panginoon. At ikaw din ay nangako nung ikaw ay umalis at ikaw din ay nangako na babalik. Nangako ka, Panginoon, na mananahan ka sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo, sumusunod sa iyong mga salita. At ipinangako mo ang tagapagturo, tagapag-aliw, tagapagtulong sa amin, Panginoon, sa lahat ng oras. Panginoon, salamat po sa mga pangakong ito na kung saan pinatutunayan mo na ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin. Kaya anong dahilan para kami, O Diyos, ay mag-alinlangan? Anong dahilan para kami manghina? Anong dahilan para kami, Panginoon, ay mawala ng pag-asa? Kayong ikaw, Panginoon, ay nagbigay na ng katiyakan sa iyong mga lagad. Panginoon, salamat po. Hindi ang mga bagay sa sanlibutan
ang nagbibigay sa amin ng katiyakan, kundi, O Diyos, Ikaw, Panginoon. Ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. We live, we move, we exist because of you, God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na binigyan mo kami ng katiyakan na magpatuloy at magbigay, Panginoon, ng impact sa sanlibutan ito naming ginagalawan. We will let them know that we love you, O God. We will make an impact. So help us, Lord. Hayaan mo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa pamilya, sa lahat ng mga mahal sa buhay, kaibigan, maging sa kapitbahay at saan man mo kami dalhin, we will make an impact. Thank you so much, O God. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang bawat isa. Ano man ang kanilang mga kalagayan, ano man ang kanilang mga nararamdaman, Lord, bless them. Lord, continue to satisfy them. Continue to give them, Lord, the assurance in their lives. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Atin mo siyang papurihan. Alam ko po, ilang beses na po natin itong inawit. Pero po, aawitin po natin ito ng buong puso. Amen po ba? Mahal na mahal